Alam nyo, may relate yung kwento ni Joseph sa mga OFWs. Si Joseph na anak ni Jacob hindi yung father ni Jesus. So, sa anak ni Jacob tayo. Yung si Joseph na anak ni Jacob, konting background, sinold siya ng mga kapatid niya and napunta siya sa Egypt, naging slave siya doon. But then, God was with him. And ang nangyari is naging right hand muna siya ng captain of the guards. Tapos, kailangan niyang ma-imprison para makilala siya, para magkaroon sila ng connection ng king ng Egypt. Kasi yung cupbearer na ipinakulong ni Pharaoh ay makikilala niya dun sa prison. Tapos, yun yung magiging tulay nila para makilala siya ng king, si Pharaoh. And itong si Pharaoh ang mag-a-assign sa kanya para maging governor of all of Egypt. Paano ko siya na-relate sa mga OFWs? Itong si Joseph, hindi maganda yung paraan ng pagkakapunta niya sa Egypt. Siyempre, sinold siya. Binenta siya ng mga kapatid niya. So, kung ikaw na OFW ka, ang dami mong naranasan na hindi maganda para lang makarating dito sa Taiwan or kahit saang lugar man. But, nandito ka sa ibang bansa and who knows, God wants you to be here. Kasi ikaw yung napili niya na magsasalba or tutulong sa family mo sa Pilipinas. Kasi 'di ba si Joseph kaya napunta sa Egypt kasi kailangan nung ability niya nung i-interpret niya yung mga dreams, so nalalaman niya kung anong mangyayari sa hinaharap, and because alam na niya yung mangyayari sa hinaharap, nakakapag-prepare siya. 'Di ba? So kailangan ni God si Joseph na mapunta doon para yung gagawin niyang famine ay masisave yung household ni Jacob, pati na rin yung ibang tao. So, same goes with you. Ikaw nandito sa abroad. So, i-use mo na yung opportunity mo because maybe God wants you to be there para makatulong, para masave mo yung family mo. And huwag mo nang iisipin yung mga taong hindi tumulong sa'yo sa pagpunta mo dito and yung mga nangyaring hindi maganda. So move forward ka na lang. Dapat ang nasa mind, submit to God's sovereignty. Yung authority ni God, alam mo na may gagawin siya para sa'yo, na i-guide ka niya for a divine purpose. So, yung sa part mo na lang is, di ba, sinubmit mo na kay God yung mangyayari sa'yo dito. So, ang gagawin mo na lang is just do your job. Huwag kang gagawa ng masama and continue to ask God's guidance through prayers. And that's exactly what Joseph did, di ba? Kaya siya naging governor ng Egypt kasi ginagawa niya yung nang maayos yung trabaho niya. Hindi siya gumawa ng masama, though may mga instances na na-frame up siya, di ba? Pero dire-diretso pa din siya sa mga dapat niyang gawin. And most probably, itong si Joseph is lagi pa rin nag-pray. Kasi custom naman yan mga Hebrews, di ba? Ng mga anak-apo ni Abraham. So yun, ang ganda niyang i-relate sa mga OFWs na wag mo nang isipin yung mga nangyari before and kung paano ka nakarating dyan. Sino yung mga hindi tumulong sa'yo and nag-underestimate sa'yo, nag-discourage sa'yo na wag ka nang pumunta dyan, walang mangyayari sa'yo. And yung mga nagsasabi sa'yo na kaya mo ba? Wala namang mangyayari sa pag-a-apply mo. So wag na natin isipin yun. Ang isipin mo is God wants you to be here. So kailangan mong gawin yung part mo. And galing na natin sa isip natin yung mga revenge or yung pagmamataas na, ganun pala, wala mangyayari sa akin dito Ganyan. Because that's, si Joseph yan ang ginawa niya. Tignan niyo sa Genesis 45 verses 4 hanggang 8. Sabi, and Joseph said unto his brethren,
Come near to me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph, your brother, whom ye sold into Egypt. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither. For God did send me before you to preserve life. For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 5 years, in the which there shall neither be earing nor harvest. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me hither, but God. And he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. So diba, sabi pa nga niya, huwag kayong magalit sa mga sarili nyo. Si God ang may gawa nito. So sinasabi niya sa mga kapatid niya, huwag nyo sisihin yung sarili nyo na binenta nyo ko. Kasi talagang dapat mangyari na nandito ako. Diba? Ganda.